May mga kwento na hindi agad nakakapanindig balahibo sa unang beses mo itong marinig. Pero habang tumatagal at mas naiintindihan mo ang bawat detalye, doon mo mararamdaman na parang may unti-unting gumagapang na kaba sa likod ng isip mo. Lalo na kapag ang iisang kwento ay hindi lang nanggaling sa iisang tao, kundi pa ulit-ulit na napatunayan ng iba't ibang residente na wala namang dahilan para magsinungaling o mag-imbento ng parehong karanasan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isang homeowner mula sa isang private subdivision sa San Antonio, San Pedro, Laguna. Isang lugar na sa unang tingin ay maayos, tahimik at tipikal na tirahan na mga pamilyang naghahanap ng kapayapaan. Pero may isang bagay na hindi maitanggi. Ang likod ng subdivision ay diretsong nakaharap sa isang sementeryo na matagal nang nandoon bago pa itayo ang mga bahay. At noong Holy Week ng 2020, kasagsagan ng lockdown, kung saan halos lahat ng tao ay nasa loob lamang ng kanilang mga tahanan, nagsimula ang isang serye ng mga pangyayari na hindi nila inaasahan at mas lalong hindi nila kayang ipaliwanag. Sa simula, wala namang kakaiba sa lugar na yon dahil kahit na may sementeryo sa likod, nasanay na ang mga residente sa tanawing ito. Lalo na yung mga bahay na may second floor na may direktang view sa mga nicho, mga lapida at ilang rebulto na nakatayo sa iba't ibang bahagi ng lugar. Na sa umaga ay mukhang normal lamang, ngunit sa gabi ay nagkakaroon ng ibang klase ng presensya na mahirap ipaliwanag kahit sa simpleng pakiramdam lamang. Noong nagsimula ang lockdown, lalo pang naging tahimik ang buong subdivision dahil halos walang sasakyan na dumadaan. Wala ring mga batang naglalaro sa labas. At kahit ang sementeryo ay tila iniwan sa sarili nitong katahimikan dahil bihira na rin ang mga dumadalaw at kung meron man ay sa umaga lamang at saglit lang. Kaya pagsapit ng gabi ay halos walang ilaw at wala ring kahit anong galaw. Dito, unti-unting nagsimula ang mga kakaibang napapansin ng mga residente. Holy Week Special, Rebulto sa Sementeryo. Si Aling Lorna ang unang nakapansin ng mga kakaibang pangyayari. Pero nung una ay hindi niya ito agad ikinwento dahil iniisip niyang baka dala lamang ito ng pagod, init ng panahon o simpleng guni-guni dahil sa stress na dulot ng lockdown. Isang gabi ng Miyerkules Santo, habang siya ay naghuhugas ng pinggan sa kusina at paminsan-minsan ay sumisilip sa maliit na bintana upang makalanghap ng hangin. Napatingin siya sa sementeryo ng medyo matagal dahil may isang bagay na tila kakaiba sa kanyang paningin kahit hindi niya agad matukoy kung ano yon. Doon niya napansin ang isang rebulto ng babae na nakatayo sa ibabaw ng isang nicho na kahit matagal na niyang nakikita araw-araw ay ngayon lamang niya napagtuunan ng pansin. Dahil ang posisyon ng ulo nito ay tila masyadong nakatagilid kumpara sa dati niyang naaalala, na para bang may bahagyang pagbabago na hindi niya maipaliwanag kung kailan nangyari. Habang mas tumatagal ang kanyang pagtitig, doon niya napansin na parang may napakaliit na galaw ang ulo ng rebulto na hindi biglaan kundi dahan-dahan.
Halos hindi mapapansin kung hindi ka talaga nakatutok. At sa sandaling yon, ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa likod ng kanyang batok kahit mainit ang paligid. Hindi siya agad sumigaw o nagpanik, pero dahan-dahan siyang umatras. Isinara ang bintana at pinilit kumbinsihin ang sarili na baka mali lamang ang kanyang nakita, kahit na may bahagi sa kanya na hindi mapakali. Kinabukasan, bumalik siya sa parehong lugar at parehong oras. At doon niya mas napansin na ang katawan ng rebulto ay bahagyang nakaharap na sa direksyon ng mga bahay, na tila may pagbabago na hindi na niya maikakailan. Si Mang Eric naman, na kilala sa subdivision bilang isang taong hindi madaling matakot at hindi agad naniniwala sa mga ganitong kwento, ay tahimik lamang nung una hanggang sa marinig niya ang kwento ni Aling Lorna sa kanilang GC, kung saan doon niya napag-isip-isip na baka hindi lang siya ang may napansin. Nung Huwebes Santo ng gabi, habang siya ay nasa terrace ng second floor nila at naninigarilyo habang nakatingin sa sementeryo bilang pampalipas oras sa gitna ng katahimikan ng lockdown, napansin niya ang isang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga nicho, na noong una ay inakala niyang isang hayop lamang tulad ng aso o pusa na nakapasok sa loob. Habang tumatagal, napansin niyang hindi normal ang galaw nito dahil hindi ito naglalakad sa karaniwang paraan, kundi parang dumudulas sa lupa. At nang mas malinaw na ang kanyang paningin, ay napansin niyang ito ay may hugis ng isang babae na may suot na mahabang damit na tila umaabot hanggang sa lupa. Ang pinakakakaiba sa lahat ay kahit malinaw na gumagalaw ito sa pagitan ng lupa at graba, wala siyang marinig na kahit anong tunog ng yapak, na lalong nagpalala ng kanyang kaba, kahit pilit nitong kinokontrol ang sarili na manatiling kalmado. Sa isang iglap na lumingon siya sandali upang kunin ang kanyang lighter, at pagbalik ng kanyang tingin sa sementeryo, ang figura ay hindi na kung nasaan ito kanina, kundi mas malapit na sa pader na naghihiwalay sa sementeryo at sa subdivision, at tila nakatingin na ito pataas sa kanyang direksyon, na para bang alam nitong may nakatingin sa kanya. Ang pinakadetalyadong karanasan ay mula mismo sa sender, na nung una ay tahimik lamang at hindi agad nagsalita, hanggang sa siya mismo ay nakaranas ng isang bagay na hindi na niya kayang ipagwalang bahala. Noong madaling araw ng Huwebes Santo, habang hindi siya makatulog dahil sa init at kakaibang pakiramdam na parang may presensya sa paligid kahit wala naman siyang nakikita, napilitan siyang bumangon at sumilip sa bintana ang kanyang kwarto sa second floor upang subukang magpahangin at aliwin ang sarili. Sa una ay wala siyang napansin, ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig, ay napansin niya ang isang maputlang liwanag na tila nanggagaling sa isang bahagi ng sementeryo, na hindi sapat upang magbigay ng malinaw na ilaw, kundi sapat upang makita ang isang hugis na nakatayo sa gitna nito. Habang mas tumututok siya, doon niya napagtanto na ang hugis na yon ay ang parehong rebulto na dati ay nakapatong sa nicho, ngunit ngayon ay nakatayo na sa lupa, na para bang may sariling bigat at presensya na hindi na limitado sa pagiging isang dekorasyon lamang.
Dahan-dahan niyang nakita ang paggalaw ng ulo nito na unti-unting umangat hanggang sa tumingin sa direksyon ng kanyang bintana. At kahit hindi malinaw ang detalye ng mukha, ay ramdam niyang siya ang tinitignan nito, na nagdulot ng matinding kaba na tila pumigil sa kanyang makagalaw o makasigaw. Nung Biyernes Santo na madaling araw, si Jessa ay nagising dahil sa isang tunog na parang may kumakamot sa salamin ng kanilang bintana sa second floor. Na nung una ay inisip niyang baka sanga lamang ng puno o kung anumang bagay na tinangay ng hangin. Ngunit napansin niyang tuloy-tuloy ang tunog at tila may ritmo na hindi natural. Habang pinipilit niyang baliwalain ito, napansin niyang tila mas lumalapit ang tunog sa kanyang pwesto. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili at dahan-dahang tumingin sa bintana, kung saan niya nakita ang isang mukha ng babae na nakadikit sa salamin, na may maputlang balat na tila may maliit na bitak na parang lumang bato. Ang mga mata nito ay hindi kumukurap at nakatingin lamang ng diretso sa kanya, na nagdulot ng pakiramdam na parang unti-unting mawawala ang kanyang lakas at kakayahang gumalaw. Hanggang sa huli ay napasigaw na lamang siya at nagising ang kanyang nanay. Ngunit pagtingin nito ay wala na ang babae, bagamat may naiwan na manipis na mga gasgas sa salamin bilang tanging ebidensya. Ang pinakamatinding nangyari ay noong Sabado de Gloria ng madaling araw, kung saan ang sender ay nagising sa tunog ng mga yabag sa labas ng kanilang bahay, na hindi mabilis ngunit may pantay-pantay na ritmo na tila sinasadya upang marinig. Habang pinipigilan ang kaba, dahan-dahan siyang bumaba at sumilip sa bintana ng sala, kung saan niya nakita ang isang babae na nakatayo sa labas ng kanilang gate, nakaharap sa kanilang bahay at tila naghihintay ng walang kahit anong galaw. Habang tumatagal ang kanyang pagtitig, mas naging malinaw ang detalye ng itsura nito, ang parehong rebulto na kanilang nakikita sa sementeryo. Ngunit ngayon ay mas buhay ang anyo. May mga bitak sa mukha at mga bahagi na tila nagbabago. At ang mga mata ay malalim na parang may sariling kamalayan. Sa sandaling yon ay napansin niyang ang ulo ng babae ay unti-unting gumagalaw pataas upang tumingin sa kanya. At kasabay nito ay napansin niya sa refleksyon ng salamin na may isa pang figura sa likod niya sa loob ng bahay, na hindi niya naramdaman ang pagpasok at hindi niya narinig ang kahit anong pinto na bumukas. Paglingon niya ay wala itong bakas. Ngunit pagbalik niya sa bintana ay wala na rin ang babae sa labas, na tila sabay silang naglaho na parang hindi kailanman nandun. Pagsapit ng linggo ng pagkabuhay ay biglang bumalik sa normal ang lahat, na tila walang nangyaring kakaiba sa loob ng mga nakaraang araw. At ang rebulto ay muling makikita sa dati nitong pwesto sa ibabaw ng nicho. Tahimik at walang galaw na parang isang ordinaryong dekorasyon lamang. Ngunit ilang araw matapos yon, ang caretaker ng sementeryo ay may natuklasan na hindi inaasahan. Dahil sa paglilinis ng nicho, kung saan nakalagay ang rebulto, ay lumitaw ang pangalan ng isang babae na ayon sa lumang tala ay matagal nang inilipat ang labi mula sa lugar na yon. Sa kabila nito, nang masuri ang loob ng nicho, may mga mahahabang marka ng gasgas sa loob
na tila ginawa ng isang bagay na pilit lumalabas, na nag-iwan ng tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. May mga bagay na hindi natin kailangang galawin para gumalaw. At may mga presensya na hindi natin kailangang tawagin para mapansin tayo. Dahil minsan, sapat na ang isang tingin upang makuha nila ang atensyon na hinahanap nila. At kapag nangyari yon, maaaring hindi na sila manatili kung saan mo sila unang nakita. Dahil unti-unti silang lalapit, hindi para takutin ka agad, kundi para siguraduhin na hindi mo sila makakalimutan. Kaya kung sakaling mapansin mong may nakatingin mula sa malayo, lalo na kung galing sa isang lugar na dapat ay tahimik lamang, mabuting wag mo itong titigan ng matagal. Dahil baka sa susunod na pagkakataon, ay hindi mo na kailangang sumilip sa bintana para makita sila. Dahil baka sa susunod, sila na mismo ang lalapit sa'yo. Thank you for watching Mambabarang and Friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.